Sa ibang balita, hindi mapapahinto ng anumang impeachment complaint si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtatrabaho. Iginiit ito ng Malacanang kasabay ng pagtitiyak na handa rin ang Pangulo na makipagtulungan sa Kongreso kung sakaling may hingin kaugnay sa isinampang reklamo laban sa kanya. Si Kenneth Pasyente sa Sentro ng Balita, live. Naomi, iginagalang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yun ngang mga naging development sa Kamara kung saan naihatid na sa Committee on Justice yung impeachment complaint laban sa kanya. Sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro sa Malacanang press briefing na hindi manghihimasok ang presidente sa kung ano man ang dapat gawin ng Kamara sa naturang mga reklamo. Yan ang naging tugon ng Malacanang matapos ma-refer ng House of Representatives ang mga reklamo sa House Committee on Justice. Ginagalang po ng Pangulo kung ano man po ang mga activities, ginagawa at mga desisyon po ng House of Representatives. So hayaan po natin ang proseso na umandar na naaayon sa batas. Sinabi rin ng Malacanang na pag-atake ito sa administrasyon lalo pat imahe ng buong bansa ang nakataya. Gayunman sinabi ng palasyo na anuman ang mga hihingin ng Kongreso, handang makipagtulungan ang Pangulo. Pero giit ng Malacanang na hindi ang mga reklamong ito ang magpapahinto sa Pangulo sa kanyang pagtatrabaho. In a way, yes. Dahil sabi po natin, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Unang-una po, itong mga impeachment complaint na naisampa laban sa Pangulo ay hindi po mapapahinto, hindi po mapapatigil ang Pangulo sa patuloy niyang pagtatrabaho para iangat ang buhay ng bawat Pilipino. Kung kinakailangan po at sinasabi na dapat na magbigay ng anumang dokumento, muli ang Pangulo po ay gumagalang sa proseso. Binuri naman ng Malacanang ang naging hakbang ni House Majority Leader Sandro Marcos na nag-inhibit sa lahat ng impeachment proceedings. Giit ang palasyo, nagpapakita lamang ito ng character at decency ng mambabatas sa kung ano ang dapat gawin. Hindi po nakikialam ang Pangulo sa mga anumang aksyon na gagawin ng kanyang anak dahil ang alam po niya, kailangan lamang pong tumpad ng kanyang anak sa mandato. Bilang public servant, alam po ni Congressman Marcos kung ano po ang sinasabi ng batas at ano po ang dapat niyang gawin. Hindi na rin pinatulan pa ng palasyo ang naging pahayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nagsabing nasa ilalim umano ng de facto martial law ang bansa. Ipinunto ng Malacanang walang panggigipit na ginagawa sa mga kritiko nito. Kung may mga kritiko, makikita naman po natin panay-panay ang pag-akusa, pagbibigay ng mga masasakit na salita ng walang katotohanan kay Pangulo. Pero ang Pangulo mismo ay hindi po nagsasampa ng kaso. Kung lumalabag po sa batas, ang sino mang mga nagsasalita o may ginagawang aksyon, nararapat lamang po na sila ay makasuhan dahil po may batas na umiiral sa atin. Ngayong tugon naman ng Malacanang sa mga lumulutang na suhestyon na dapat na raw bumuo ng bagong unity team, sinabi ng palasyo na masyado pang maagang pag-usapan ang 2028 elections. Naomi. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.